Today, gagawa naman tayo ng custard pudding. Hindi ito yung pangkaraniwan mong gulaman. Mas creamy, mas masarap, mas makunat yung gelatin, and talaga namang ay nako, hindi mo to titigilan. Lalagyan pa natin yan ng mango flavor and mango sauce. Kaya tara, simulan na natin para masimulan mo na din. Dahil nga ito ay custard pudding, gagawa tayo ng custard. Syempre, meron tayo ditong 3 pirasong egg yolks. Meron ako ditong 1 lata ng evaporated milk. Lalagyan ko muna yun ng kaunti para hindi siya mag-crystallize kapag naglagay tayo ng sugar. And then, lalagyan na natin yung ating 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and then 4 tablespoon ng cornstarch. Hahaluin natin yan, and then ilalagay na natin yung rest natin ng 365 ml ng evaporated milk. Medyo hindi ko nalakihan yung butas. Ang bagal ko lumabas ng gatas. So, yan, tsaga-tsaga. Vanilla extract, mga nasa 2 teaspoon yung ilalagay ko dito para talagang malasa. Emol ko yung ginagamit ko. And then, nahaluin na natin yan. Isasalang natin yan sa medium-low na apoy, and then, dire-diretso dapat yung halo kasi mabilis tong masunog. Lalong-lalo na puro gatas to, diba? Within 7 to 8 minutes, lalapot na yan. So, dire-diretso lang yung halo. Kapag ganyan na yung texture niyan, ay okay na yan. Pwede nyo na yung ahunin, and then magpe-prepare na tayo ng iba nating ingredients. Meron ako ditong 3 pirasong mangga. Mga medyo malalaki to, depende na sa inyo. Pwede nyo namang mas damihan, pwede nyo mas untian pa. So ayan, kinutsara ko lang yan para medyo rustic yung paglalagay, pero kung gusto nyong cube-cube ay okay lang. Tapos, dito sa isang saucepan, nilagay ko na yung custard na niluto natin. Tapos, lalagyan ko na yan ng 500 ml ng water. Room temperature lang yon, and then, haluin natin hanggang maging combine sila. Tapos, lalagyan na natin yan ng 250 ml ng all-purpose cream, and then 1/2 cup ng condensed milk. Huwag kayong matakot na medyo matamis to. Hindi naman, saktong-sakto lang. Ayan. Pero kung syempre, kung medyo ayaw nyo ng matamis, edi pwede naman kayo magbawas. Tapos nga, meron ako ditong clear gulaman, 1 pack lang yung gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng clear or kaya white. Tunawin muna natin yung gulaman and haluin muna natin yung mixture bago natin buksan yung apoy. Ayan, bubuksan natin yan to medium, and then dire-diretso agad yung halo hanggang mapunta siya sa near boiling point. Hindi natin kailangan kumukulo. Mga near boiling point lang. Kapag ka napapansin yung umuusok na yung mixture, okay na yun. Tatagal to na mga nasa 8 to 10 minutes. Tapos, pagka ganyan na yung texture niya, nakikita nyo umuusok na nga siya, pwede na natin ilagay yung mangga. Bukod sa mangga, pwede rin kayong gumamit ng peach, ng strawberry kung gusto nyo ng ganun. Pero ako, mas bagay talaga sa akin yung mangga or kaya peach talaga. So, ayan. Lutuin lang natin to ng nasa 1 minute to 2 minutes. And then, okay na yan. Ahunin na natin. Bali, all in all, tumagal yung pagluluto ko dito sa gulaman ng nasa 10 minutes lang. Meron ako ditong molder. 9-inch to. Nabili ko lang to sa Shopee for 92 pesos. Matagal na. So, yun. Maganda siyang pang gelatin, pang gulaman. Sakto yung mixture natin dito, so huwag kayong matakot na matapon siya. Mas maganda talaga na punong-puno yan. Kung pang negosyo naman ang gagawin nyo, pwede nyo naman tong ilagay sa mga cup, sa maliliit, sa mga lagayan ng fruit salad nga, and then itap nyo nung ating mango sauce na gagawin. So, yun, pwede nyo na yung pang negosyo. Kung naaalala nyo yung mangga na hiniwa natin kanina, yung mga buto nun ay kakaskasin ko para dun sa ating mango sauce. Kailangan natin ng mga nasa 1 cup o masigit pa para dun sa ating mango sauce. So, nagdagdag pa ako ng 1 pirasong mangga pa. Kaskasin nyo talaga yung buto hanggang wala na matirang laman. Sayang. Medyo mahal ang mangga ngayon, nasa 150. Ayan. Gumamit ako ng immersion blender. Pwede rin nyo namang i-blender o i-food processor hanggang ma-puree siya.
And then dito sa maliit na bowl, meron akong 1 tablespoon ng cornstarch, 1 tablespoon ng water. Gagawa tayo ng slurry, pampalapot ng ating mango sauce. And then, ayan, okay na. Haluin lang natin hanggang sa matunaw and yan. Yan na yung pampalapot natin. Pwede na naman kayong gumamit ng gelatin, pero mas madali sa aking mag-set kapag cornstarch na lang. Tapos ayan, tinatransfer ko yung mango puree natin dito sa isang saucepan. Nilagyan ko yan ng 2 tablespoon ng sugar, 2 tablespoon ng gatas, ng water. Tapos, hahaluin natin yan paminsan-minsan and isisimmer natin to for 4 to 5 minutes. Yung sugar na ilalagay natin dito sa ating mango sauce ay depende sa lasa ng ating mangga. Kung medyo nagbabalat kayo lang yung mangga nyo na hinog na, ay di magdagdag pa kayo. So ako nilalagay ko muna 2 tablespoon and then after, tsaka ko siya titikman kung kulang pa, kung medyo masyado pang maasim. After 4 to 5 minutes nga, nilagay ko na yung ating slurry. Yan, lumapot na siya, hinalo ko. And then, yun nga, nung tinikman ko siya, medyo maasim pa. So, naglagay ako ng sugar. I-transfer natin to sa isang container. And then, ayan, palamigin natin ng bahagya. Yung ating gelatin o yung ating gulaman o custard pudding, kung anong gusto nyo itawag, mabilis lang tong mag-set. Within 30 minutes sa fridge, ayan na, set na siya. Medyo may init-init pa nga yung yung pan ko pero katalo na yan. Pero mas titigas yung texture niyan kapag syempre lumamig na ng todo. So ayan. Mabilis lang talaga siyang mag-set. So kapag nagluluto kayo, ihanda nyo na kagad yung container nyo. So ayan, islice na natin. Pwede nyo siyang itap pa ng mga kolorete, ng mango, ng cream para mas maganda yung presentation. Pero ako, simple lang talaga yung gusto ko lagi. So, ayan lang. Patok na patok nga to ngayong darating na holiday season. So, i-try nyo. Baka magustuhan ng mga bisita nyo o ng pamilya nyo. So, yun. Pwede nyo siyang ilagay sa lanera o kaya nga doon sa mga maliliit na cup para sa single serving. So, yun. And yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!